Magandang araw po sa inyong lahat, sa lahat ng makakapanood ng ating Facebook Live ngayon. Ano po? Bago tayo magpatuloy, gusto kong pasalamatan yung mga nanonood ng ating mga live video, nagre-replay. Salamat naman po at tinatangkilik niyo ang ating Facebook Live. Ano po? Gusto ko rin pong makiusap sa inyo na kung nagustuhan po ninyo, i-like ninyo at i-share sa inyong mga kaibigan, mga kakilala, baka makinabang sila sa ating pinag-uusapan. Ano po? Ito po yung ating part 2 ng pag-uusap tungkol po sa mga pakinabang ng ASEA redox signaling molecule. Dito muna tayo magko-concentrate kasi ang daming mga bagay na gusto nating ipaunawa sa ating mga kababayan. Ano po? Kung paano ako ay nakilala at ang aming mga at ang aming mga upline ay nakinabang, kaya na-share nila, yun din po ang gusto kong mangyari. Ano po? Sa katunayan, nagpapasalamat ako doon sa mga nag-inquire. Ano po? Talagang nakita ko dito na talagang makakatulong ito sa ating mga kababayan sapagkat ang dami natin mga kababayan na mayroong problema sa kanilang health, ano po, sa kanilang kalusugan. Noong pong nakaraan, ang ipinaliwanag ko sa inyo ay paano ba nakakatulong ang ASEA redox signaling molecule doon sa mga o sa atin, hindi ko na isiseparate ang sarili ko, sa atin para mapalakas ang ating immune system. Ano po? Okay. At meron din tayong natalakay ng konti, may kinalaman doon sa kung paano ang ating ASEA redox stabilized signaling molecule ay nakakatulong doon sa mga may problema sa inflammation ng mga cells. At ang isa nga po na ating binanggit na halimbawa ay yung isang karanasan doon sa Davao kung saan merong isang diabetiko na nire-recommenda na sana na putulan ng kanyang mga paa. Pero sabi ng isang nurse na isang distributor ng product natin na ito, ASEA redox signaling molecule, sabi niya, Dok, huwag muna nating putulan. Baka pwedeng matulungan ito, itry muna natin. Sa madaling sabi, gumaling. Kasi sabi ni Dr. Gasmin, yung primary cause daw po ng type 2 diabetes ay yung pamamaga ng mga beta cells ng pancreas na siya nagpo-produce ng insulin. Kaya hindi makapag-produce ng sapat na insulin kasi nga maga yung mga cells ng pancreas. Yung insulin, yung po ang ginagamit ng katawan natin para ma-regulate o makontrol yung tinatawag natin na blood sugar, yung sugar, yung glucose na nasa dugo, ang tawag ay tinatawag nilang blood sugar. Ano po? Ayan. Kaya nakakatulong po talaga. Inuulit natin, ito pong ating ASEA redox stabilized signaling molecule, hindi po ito gamot. Hindi po gamot. Ang tinutulungan po nito ay ang ating mga cells na magkaroon ng better communication para magawa nila yung kanilang mga trabaho. At tandaan natin, yung ating immune system na isa sa mga tinutulungan nito ay binubuo po yan ng iba't pang uri ng mga cells. Yan, mga cells po yan. Ang daming mga cells sa katawan natin, 100 trillion of cells. At yung immune system natin ay mga cells din po yan. Okay, sa organ yan, tissue, mga cells pa rin po yan. Ayan. Ngayon, nung isang araw nga pala, pagkatapos nating mag-live, merong nag-react, nagtanong, sabi, yung bang redox signaling molecule ay makakatulong sa merong prostate problem? O, di sinagot ko, tinawagan ko sa cellphone, yung isa sa messenger, yung isa, yung isa sa cellphone ko nakausap, tinawagan ko. Sabi ko, ano bang klaseng problema sa prostate? Ano ba yan? Prostatitis o prostate enlargement? Yung tatay niya raw ay 72 yata yun, 72 years old. At ilalabas na sa ospital kasi parang tinatanggihan na ng doktor. Kasi sabi ko, ganito, subukan mo lang. Kasi ganito yan eh. Pagka halimbawa prostatitis, ang ibig sabihin yan, infection. Kasi po yung salitang itis sa medical term
Ang ibig sabihin nun ay pamamaga or inflammation. Halimbawa, arthritis, appendicitis, ayan, prostatitis, ayan, mga maga po yan, mga inflamed na mga organs ng ating katawan. Ayan. Kaya sabi ko, i-train nyo lang. Ayan, pag-iisipan daw nila, pag-usapan nila magkakapatid para makabili ng product natin. Yun namang isa, ang tanong sa akin ay ganito. Pwede bang makatulong yan sa may problema na lagi nagkakaroon ng UTI? Sabi ko, makakatulong po. Bakit? Sabi ko sa kanya, yung primary cause ng UTI ay kakulangan ng tubig sa katawan. Kaya tumataas yung presence ng bakterya, ano po. At pagkakulang yung tubig na pang-flush out ng katawan natin sa mga dumi, yung maruming tubig na yon na ginamit ng ating katawan, magkakaroon niya ng maraming bad bacterias. At pagdaan sa ureter galing sa kidney, pwedeng may maiwan doon. Hindi yung mapa-flush out kasi kulangan ng tubig. Tapos pupunta sa bantog, ilalabas. Ano po? Kaya sabi ko yung primary cause dyan, kakulangan sa tubig. Ngayon, yamang merong inflammation, ibig sabihin, mahina ang immune system niya. Dito naman papasok ulit yung kahalagahan ng pagpapatibay ng immune system sa pamamagitan ng pag-supply sa ating 100 trillion of cells ng energy para makagawa sila ng mga paraan na magawa yung trabaho nila. Kasama na yung protection sa ating katawan, lalo ng tinatawag natin na immune system. Kaya napakaganda po, meron na rin nagre-react na po. Ngayon, talakayan natin yung isa pang pakinabang po ng pag-inom ng acid-redox signaling molecule maliban sa pinalalakas ang immune system, kung depensa ng katawan ng tao, at ina-address yung mga pamamaga sa loob ng katawan natin. Ituloy natin yung usapan natin ngayon dito sa tinatawag na cardiovascular system. Ano po? Ito po, very interesting topic. Ito ano po? Muli inuulit ko po, hindi ako doktor ha. Hindi ako doktor. Ito yung mga natutuhan ko lamang sa mga doktor at sa aking kaibigan na isang PhD. Ano po? Nag-aral siya ng neuroscience. Yung iba naman, na-research ko na lang po. Ano po? Ngayon naman, madali na mag-research. Basta masipag ka lang. Madali kang matututo. Ano po? Kaya yung bibigyan natin mga halimbawa or paliwanag ay mga simplified lang para madali nating maintindihan na po. At hindi naman natin kayang intindihin yung napakalalalim na mga terms. Mga medical and scientific terms. Ano po? Kaya sa simple lang tayo. Usapang simple lang. Importante lang. Malinaw. Ano po? Okay. Yung pong cardiovascular system, pag sinabi pong cardio, sa medical term, ang ibig sabihin po nun ay puso. Ano po? Good morning po sa mga sumusubaybay ngayon. Welcome po. Hindi dala tayo na magko-comment. Basahin ko na rin mga comment ninyo para wag tayong ma-istorbo sa ating tinatalakay. Ano po? Cardio means heart at yung pong vascular ay scientific term po para sa mga ugat. Kaya ibig sabihin, mula sa puso, papunta sa lahat ng mga ugat, yung mga tinatawag natin mga arteries, mga capillaries, mga veins, at kung ano-ano pa. Ano po? Ayan. Paano ba nagsisimula yung problema sa cardiovascular? Ayon po sa natutuhan ko sa isang doktor, hindi ko na lang babanggitin yung kanyang pangalan, Pero kung itatanong nyo sa akin kung kaninong doktor o sinong doktor, babanggitin ko. Kaya lang dito po, hindi ko na babanggitin kasi baka sabihin niya na ginagawa ko siyang reference para lang, kumbaga, sumikat yung Facebook live ko. Natotoo naman. Pero, siyempre, ang ibig ko lang po sabihin sa inyo, ang mensahe ko lang po, na yung sinasabi ko, hindi ko po yung katang-isip, kundi natutuhan ko rin po sa iba. Okay, ano po? Ganito po. Sabi po niya, ng doktor na binabanggit ko, kasi karamihan naman yan po nagsisimula sa alta presyon, di ba? Paano ba at bakit pa nagkaka-alta presyon ng mga tao? Ganito po yan. Ang pangunahing sanhi po ng pagkakaroon ng mataas na presyon ng dugo ay dahil po sa kakulangan ng iniinom na tubig. 95% po ng mga may problema sa presyon ng dugo, yung mga matataas ang BP, by hypertension na tinatawag, 95%, yun po ay nagsimula lamang sa kakulangan ng iniinom na tubig.
5% lang po yung may mga alta presyon na ang problema ay hindi kakulangan sa tubig. Halimbawa, may problema sa kidney, ayan, may diabetes, okay. Pero doon tayo sa 95%. Kasi mapapansin po ninyo dati yun pong alta presyon, sakit ng mga matatanda. Pero ngayon po, kung minsan 20 anyos pa lang may alta presyon na. Di ba? Meron na po. Oo, meron na. Bakit? Dahil nga po sa kakulangan ng iniinom na tubig. Tingnan po ninyo Noong isang taon, meron akong na-check up, kasi nag-check up din po ako noon, na may gamit akong machine. Isang may edad ng babae, mga 36 years old, sabi ko, sa isang araw ba, mga ilang baso tubig ang naiinom mo? Ang sabi niya, 3 baso tubig lang, kasi walang lasa. Sabi ko, anong iniinom mong iba? Soft drinks, kasi masarap, may lasa. Yan po ang problema. Unawain natin mabuti, bakit magkakaalta presyon ka pag kulang ka sa iniinom na tubig. Ito po, very basic at madaling intindihin. Ang katawan po natin, 70% tubig. Ibig sabihin, halimbawa, tumayo ka, mula paa hanggang dito sa ibaba ng puso mo, sa ibaba ng suso mo, yan ay tubig. 30% lang yung laman sa kabuto. 70% ay tubig. Ngayon, ang ating dugo, kasi cardiovascular system yung pag-uusapan natin, ang tubig po ng ating dugo, yung tinatawag na plasma, ay 86 to 90% tubig po yan. Ha? So, ang pinakamalaking, kasi yung ating dugo po ay merong 4 major elements. Yung red blood cells, white blood cells, platelets, at plasma. Yung plasma pag-usapan natin. Yun ang pinakamarami, up to 90%. At yun po ay tubig. Tubig po yan. Ngayon, pagka ang isang tao po ay kulang ng iniinom na tubig, hindi niya ma-maintain yung 70% na tubig sa kanyang katawan, anong mangyayari? Di siyempre lalapot ang dugo. Mababawasan yung sabaw ng dugo. Lalapot siya. Kumbaga sa gata, ay talagang yung concentrated, sabi ko ng tawag niyan, liputok. Hindi siya malabnang, malapot siya. Pag lumapot po yung dugo, dahil ang puso ang nagbubomba para siya ay mag-circulate sa buong circulatory system, ano mangyayari dun sa puso? Kakailanganin niya po na magtrabaho ng mas malakas. Kasi mabigat ang trabaho niya, yung tinutulak yung likido na dugo, malapot. Kumbaga po sa makina, sa halip na minor lang ang andar, kailangan niyang, hirit, palakasin yung makina. Palakasin yung pagbomba niya. Yung pong karagdagang pressure o puwersa ng puso na ginagamit niya para ma-circulate, maitulak yung malapot na dugo, yun na po ang tinatawag natin na alta presyon. Dumadagdag po yung pressure. Ang pinag-uusapan ho dito, hindi yung dami ng dugo, kundi yung pressure. Parang ganito po halimbawa kayo ay nag-spray na inyong halaman, meron kayong gamit na hose. Yung hose na putol sa dulo, pagka pinapatak nyo yung tubig doon sa dulo ng hose, parang diyan lang yan babagsak sa una-unahan lang. Yan. Ayos lang yung flow niya, medyo mahina lang. Pero kung subukan po ninyo na yung kalahati ng butas ng hose ay harangan ninyo ng isang daliri ninyo, halimbawa itong inyong hinlalaki, harangan ninyo, kalahati na lang yung butas, anong mapapansin po ninyo sa tubig? Lalayo yung tapo niya, magkakaroon ng mas malakas na pressure. Ganun po ang parang sitwasyon sa ating mga ugat, pagka meron tayong alta presyon, puwersado yung bomba ng puso. Kaya yung alta presyon, 95% po sa mga tao na may mga mataas na BP, kulang sa tubig. Ngayon, tayo po kasi ay naturuan na sabi ay uminom ng 8 to 10 glasses of water every day. Yun po ang tinuturo sa atin. Pero sabi po ng aking mentor na doktor, ganito, pwede nga na itama at pwede rin mali.
At sa kalimitan, yan ay mali. Bakit? Babalik tayo sa basic. 70% ng katawan po natin ay tubig. Ano po? Ngayon, paano natin makukompute o magagawa ng paraan para lagi nating ma-maintain yung 70% na tubig ng ating dugo? Kasi pagka umihi ka, nabawasan yung tubig sa katawan mo. Pinawisan ka, nabawasan yung tubig sa katawan mo. Habang nagsasalita ganito, nagsasalita ako, nagbabawas yung tubig sa katawan ko. Kasi kahit subukan po ninyo, magsalita kayo sa harapan ng salamin o di kaya diyan kayo huminga sa harap ng salamin, meron pong water vapor na makikita kayo na dumidikit, tumatama doon sa salamin. Ano po? Nababawasan yung katawan natin. Kaya ang tanong, paano natin ma-maintain yung 30% or your 70% na tubig ng ating katawan para laging andun yung tamang balance ng tubig? Ito po yung turo ng doktor. Ito, dito ako naniniwala. Ano po? Alamin po ninyo ang timbang ninyo in kilograms. Halimbawa, kung ang timbang ninyo ay 60 kilos, 60 kilograms, yan po ay i-divide ninyo sa 5. Ang sagot ay 12. 60 divided by 5 equals 12. Ano po yung 12? Yung pong 12 na yun po yung magiging number of glasses of water na kailangang iniinom ninyo araw-araw. Ano po? 12. Kasi, dapat for every 5 kilos of your body weight, supplyan po ninyo ng isang basong tubig para ma-maintain yung 70% ng tubig ng katawan ninyo. Hindi lang po ninyo ito dapat gawin kung may problema kayo sa kidney, may tubig ang inyong puso. Kumbaga may mga body organs na may problema, sabi ng doktor, huwag dadamihan. Okay naman po yan. Ito sinasabi ho natin ay paano maiwasan ang mataas na BP at paano pwedeng huwag nang tumaas ang BP. Okay. Sabi nga natin, pagka malapot ang dugo dahil sa kulang ng tubig, kakaunti yung naiinom. Diba? Kakailanganin ng dagdag na pwersa ng puso. Yung dagdag na pwersa na pagbomba ng puso, yun na po yung alta presyon. Ngayon, ano ang mangyayari pagka kayo po ay may alta presyon? Kasi kawing-kawing po yan, yung kakulangan ng tubig, magbubunga ng mataas na BP, tapos kawing-kawing po yan. Magtalakay tayo. Ang bilis lang kasi ng oras eh. Dagdagan natin yung impormasyon. Ano mangyayari? Ito po. Pagka mataas na po, o pwersado na ang puso ninyo sa pagbubomba, may alta presyon na kayo, magsisimula na po diyan. Nako, pasensya na po, may nang istorbo. hindi ko kasi alam kung paano magawa ng paraan na wag papasok yung mga tawag. Ito na yung sinasabi ko kanina, kaya lang nagpatulong ako, hindi ko naman alam at hindi rin daw niya alam. Pasensya na po, na-interrupt tuloy tayo. Ituloy ho natin po. Pagka malapot na po yung dugo na binubomba ng puso, magkakaproblema na ngayon. Mahihirapan ang puso. Kakailanganin ng puso natin ang katawan. Anong tulong ang gagawin ng ating sistema ng imunidad, ng ating katawan? Ito po. Gagawa ngayon ng ating atay ng kolesterol. Ano gagawin niya sa kolesterol? Unang-una po yun na isasama niya doon sa dugo. Bakit sasama niya doon sa dugo? Di ba po yung kolesterol ay madulas? Yun po ang igagawin niyang pampadulas. Lubricant, kumbaga. Yung mga mga makina natin, mga kadena, nilalagyan natin ng lubricant para smooth yung takbo, hindi siya agad masisira. Ngayon, yung pong ating katawan, gagawa siya ng tulong sa ating puso para wag magkaroon, kumbaga mapagaan man lang ng kaunti yung hirap na dinaranas ng puso. Gagawin niyang lubricant para hindi mahirapan yung puso. Para hindi siya, kumbaga sa makina, hindi siya hirit. Medyo katamtaman, makukontrol. Yun ang unang ginagawa ng atay natin. Pangalawa, pagka malapot po yung ating dugo, madadamage po yung pinakaloob ng ating ugat. Pwede siyang magasgas. Pag nagasgas po siya,
kakailanganin uli natin ng ating atay na gumawa ng kolesterol, itatapal doon parang band-aid, tatapalan yung sugat. Kung dyan po sa highway, halimbawa, yung kalsada, nagkasira-sira, kunti mga sira pa lang, wala pang budget yung DPWH, lalagyan niya ng tapal-tapal lang muna. Ano po. Pero mapapansin ninyo, yung level niya, hindi na pareho. Parang nakaumbok na siya. Ngayon po, pag ang tao ay nagkaroon ng tinatawag na unintentional chronic dehydration, kulang na kulang yung tubig sa katawan niya, hindi niya papansin, hindi niya alam. Ang mangyayari po doon, sa bawat punit na kaunti o gasgas ng kaunti sa loob ng kanyang artery, tatapalan yon ng ating kolesterol na ginagawa ng atay. Sa katatapal po, lalong lumiliit yung butas ng ugat na dinadaliw ng dugo. Kaya mapapansin ninyo, una, ito lang niya. Sabi ng doktor, ito, inumin mo ito. Yan. Habang tumatagal, tumataas pa rin ang BP kasi yun namang dahilan, yung cause, kakulangan ng tubig, hindi naman na-address. Hindi naman sinasabi ng doktor eh. Basta ito lang, isalip na kontrolin o ipaliwanag na ito yung dahilan kay may alta presyon ka, ganito, kulang ka sa tubig. Ang binibigay nila, maintenance medicine, yung kanilang ibinibigay. Pampabuka ng ugat. Kaya pagkatapos ng epekto, balik. Kaya araw-araw, iinom. Maintenance. Gagaling po ba ang isang may alta presyon? Hindi. Kaya nga maintenance eh. Mini-maintain yung sakit sa ibang salita. Hindi po yun. Bakit ko po nasasabi yan? May prueba ba ako? Meron po. Ang misis ko po, nung malaman ko ito, nung turuan kami at paliwanagan kami ng binabanggit kong doktor sa inyo, pumunta kami sa kanila, nasa 200/110 ang BP na misis ko. Ipinaliwanag ng doktor bakit kami alta presyon. At 17 years na po siya na nag-maintain ng, sabi nila, maintenance medicine para sa alta presyon. Tama nga, na-maintain nga. Ipinaliwanag sa akin ng doktor. Sinunod namin yung payo tungkol sa tamang pag-inom ng tubig. Alam po ninyo, noong panahon na yan, pati yung puso niya malaki na, meron siyang enlargement of the heart. Kasi nga, persado lagi yung puso niya. Ang puso po natin, kalamnan yan, muscle yan. Sabi niya, ganito yung paliwanag niya. At napakaganda. Tingnan mo yung mga tao na maliliit yung muscle. Anong ginagawa nila para mapalaki ang mga muscles? Nagpupunta sa mga gym. Nagbubuhat ng mga materials na mabigat. Nagwe-weight, sabi nga nila. Yan. Sa katagalan, nagde-develop yung kanilang mga muscles, lumalaki. Kasi laging mabigat yung binubuhat nila. Ganyan din ang puso, sabi niya. Dahil sa yan ay kalamnan, pagka iyan ay laging, kumbaga, ang trabaho niya ay mabigat, lalaki ang puso bilang isang muscle. Yan ang napakaganda niyang paliwanag. Sinunod namin, alam niyo po, sa loob lang ng isang buwan, talagang gumaling. Doon ko napatunayan kung gaano kaganda yung paliwanag niya. Tama nga po naman. Hanggang ngayon, mga 2010 nangyari yun eh. Almost na po, mga 15 years na. Hindi na tumataas ang BP. Ang BP po, sa bagay, ang BP po, wala namang BP na laging normal. Malungkot tayo, may stress, matuwa, gumalaw, tumakbo, tumataas po yan. Pero ang punto, pagka naka-rest ho tayo, wala naman tayong ginagawa, dapat andun lang siya. Ano po? Yan. Ngayon, kasi meron na lang tayo 5 minutes, ang bigli ng oras natin. Pero okay lang kasi pagka mahaba namang masyado, maidip na kayo, no? Ang tanong po ngayon ganito. Dadagdagan natin yan po sa susunod, lalo pa natin ipaliliwanag yung tungkol sa cardiovascular system, yung sa cholesterol, yung tinatawag lalong-lalo rin, tinatawag nila na bad cholesterol, magugulat ho kayo sa katotohanan. Yung po talagang tinatawag nilang LDL na ang bansag ay bad cholesterol, hindi po laging ganun yun. Hindi po. May certain point lang na yun ay magiging bad. Pero yan po ay kailangan ng ating katawan. Pero siguro hindi lang 30 minutes ang kakailanganin natin dyan. Basta yan po ang pag-usapan natin sa susunod po. Tutuloy natin ito sa cardiovascular system. Tanong, paano ngayon makakatulong itong ating ASEA Redox? Ano po? Ito po. Sabi natin, kakulangan ng tubig ang sanhi. 95% ang sanhi ng alta presyon. Anong ibig sabihin nun? Unang-una po, first step na dapat natin gawin, dagdagan po ninyo yung tubig na iniinom ninyo. Para madaling magawa po ganito. Halimbawa kayo 60 kilos,
Sa umaga pa lang po, bago kayo mag-start na uminom ng tubig, magtakal na po kayo ng tubig. Magsiparita kayo ng tubig. 3 liters. Yung pong, yung 12 baso, 3 litro po yun. Ibig sabihin, ang bawat litro ay 4 na basong tubig. Kasi yung 1 litro, 1,000 ml, i-divide nyo sa 4, di 250 ml. Yun ang isang standard na baso ng tubig. Ayan. Kung 60 kilos po kayo, kung 70 kilos kayo, di 14. Kung 80 kilos kayo, o di 4 na litro, 80. Divided by 5. Lalabas yan ay 16. Ganon. Yun po ang simple computation para mapanatili ninyo ang inyong tamang ratio or proportion ng tubig sa inyong katawan. Ang dami ho natin pag-usapan dito sa cardiovascular system. Kasama pa dito, yung kakulangan ng tubig, pwede kang, ang pangit ng complexion mo, at yung pangalawa, pwede ka ring tumaba ng tumaba. Pag-usapan natin yan sa susunod po. Balikan natin ito. Pag naitama nyo na po ang inyong tubig sa katawan, kakailanganin nyo ito. Bakit? Ito pong ASEA Redox Stabilizing Molecule, ito yung tutulong sa inyong immune system. Nauna na natin natalakay para yung pong mga extra fats doon sa inyong cardiovascular system, sa ugat po ninyo, sa network of blood vessels, yung pong mga plaque doon, mga sira doon, tutulungan po nito ang inyong immune system para tanggalin yung mga bagay na hindi nila nagawa. Kaya nagkaroon ng alta presyon. Kasi, primarily po, itong sinasabi natin na redox signaling molecule na ginagawa ng ating mismong cells, yun po ay tubig at asin lamang. Ginagawa ng mga cells mismo yan. Kaya sabi ko nga, pag tayo ay umiyak halimbawa, lumuluha tayo. Tubig yan. Yung pong lasa nito, kasing lasa po ng luha ninyo. Pareho kasi nakopya nga po eh. Kaya napaka-palad natin, napakasaya natin kasi nagkaroon na ng isang supplement na pwedeng magpataas ng level ng ating tinatawag na redox signaling molecule sa katawan. Direkta po tinatanggap agad ng ating katawan. Pag napaganda po ang signal ng katawan natin, yung communication system ng ating mga cells, kung ano man yung sobra sa katawan mo, tatanggalin. Ano man yung sira sa katawan mo, aayusin. Ano man yung nadamage sa katawan mo na kailangan mag-repair at magpanibagong cells, yun po ay gagawin. Ang pantulong ito po, ASEA Redox Signaling Molecule. Kaya sabi ko nga sa inyo, marami mga tao may pera naman, balik-balik sa doktor, kompleto sa mga gamot, pero matagal na gumaling. Bakit? Sapagkat kulang po sila ng signaling molecule. Bueno, naka 30 minutes na tayo. Ganito po, gawin natin regular na Lunes saka Martes. Lunes at Huwebes, sorry po. Kaya sa Huwebes, continuation po ito, hindi ko na po araw-arawin para masubaybayan ninyo yung ating mga pinaliliwanag na mga topic. Sa muli po, pakisuyo po kung nagustuhan ninyo mga pinag-uusapan natin, pakisuyo, i-like, i-share, at kung gusto po ninyo, i-follow nyo ako para lagi kayong updated sa ating mga impormasyon na pinadadaan sa ating Facebook Live. Maraming salamat po. Muli tayo magsama-sama sa Huwebes, alas 8 po ng umaga. Okay, salamat.